rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, eto, medyo masama pa din ang pakiramdam natin. But I think it's feel better more than yesterday kasi nga lumabas na yung sipon. Ayun. Anyway, so bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang lahat ng mga tumututok dito sa Samsam TV. Maraming salamat kung saan ka magpanig ng mundo hapon ka. So, yan. And then, ayun, think positive lang tayo always. Kasi syempre, di ba, kapag positive kasi yung pananaw natin sa buhay, maganda yung outcome. Kaya, dapat positive lang. Kung may mga pinagdadaanan tayong problema, idasal natin yan sa Diyos. At dahil sa Diyos, walang imposible sa Kanya. Sabi nga nung, keep going lang daw. Ganon. At eto na nga, syempre, pag-usapan natin. Kahapon, tinalakay natin yung about kay Antonio Porcil. Kasi nga, sabi nga ng mga Thai na ayun daw, dapat daw si Antonio daw talaga ang nanalong Miss Universe noong 2023. O, di ba, nakakaloka. Pero, syempre, nang hinayang din sila ng hindi ipanalo ni Kun An si Oppo Suchata noong nakaraang taon. O, di ba? 2 taon na magkasunod na ang Thailand ay pumapalo sa top 5 na Miss Universe. Kaya ang tanong ng lahat, ngayong taon na to, makuha na kaya nila ang corona? Kasi after na mag first runner-up, tapos ngayon naman, anong nakaraang taon naman, third runner-up, ngayong taon talaga ay ang target na talaga nila ay win sa Miss Universe. Lalo na ngayon si Mr. Nawat na ang may hawak ng Miss Universe Thailand. Alam naman natin si Mr. Nawat na talaga go, 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 laban, ganon. And then, isa sa mga pinag-uusapan ngayon na malakas daw talaga ang laban ni Vina sa Miss Universe Thailand. So, ibigay kaya sa kanya ni Mr. Nawat. Ito na daw yung pang-4 na beses ni Vina na sasali sa Miss Universe. Oo nga, no, pang-4 niya na to. Ang sabing ganon, yung kapalaran daw ni Pia Wurtzbach, na sinasabi nila ay maging kapalaran din kaya ni Vina sa pagsali niya dito sa Miss Universe. Yung ganun kaya. So, sabi ko nga, ipanalo niyo muna yung Miss Universe Thailand, tapos saka na siya mag-isip na what is next. Ako, para sa akin, syempre iba si Pia Wurtzbach. Yung kapalaran ni Pia, kapalaran yun ni Pia. And then, parang feeling ko, hindi pare-parehas. Maaaring pwedeng maging ganon, pero maliit na porsyento. Like example, si Pia Wurtzbach 3 times sumali sa Miss Universe, samantalang si Vina pang-4 na. So, hindi katulad ni Pia Wurtzbach. Pero si Vina kasi, iniidolo niya tong si Pia Wurtzbach kasi nga, ang kanyang pananaw ay, ang mangyayari sa kanya ay katulad nga na nangyari kay Pia Wurtzbach sa Miss Universe. Yan. And then, ato nga, sabing ganon, ito na daw ang sumusunod talagang powerhouse sa Asia, ang Thailand. Kasi nga, noong last year, ay, magkasunod na consistent na naka-top 5 na ang Thailand sa Miss Universe. Kaya ngayong taon na to, possible talaga na sila na daw ang kukuha ng corona. Sabi ng mga tagahanga dito, sinayang daw si Antonia ng organization at saka si Oppo Suchata. Ako naman, ang feeling ko naman, parang hindi naman. Kasi si Kun An, gusto niya rin siya manalo ang Thailand. Pero kasi nung last year, ang pagkakaalam ko, medyo may alitan si Kun An at saka ang national director ng Miss Universe Thailand na si Puy. Dahil nga si Puy ay, ayun nga, parang aalis na yata as national director ng Miss Universe Thailand. Kung bakit ito tinanggal, kasi nga, sumasalib nga itong si Kun Puy doon sa organization ng Miss Cosmo. At alam naman natin, ang Cosmo ay isa dyan ay si Paula Sugart. At si Paula Sugart naman ay medyo may conflict kay Kun An, lalo na, di ba, nagkademandahan sila. So, ayun, mga ganun istorya. And personal daw si Oppo
Kaya third runner-up lang ang nakuha nito sa Miss Universe at hindi ginawang Miss Universe Asia kahit na siya daw ang kadapat-dapat na maging Miss Universe Asia. Di ba? So, medyo kung iisipin mo, maintriga din tong mga ano na to, taytay na to, di ba? Maintriga din talaga sila. At ayun nga, kung saan-saan na napupunta ngayon ang kwento. Ako para sa akin, yung about kay Oppo, yung hindi siya ginawang Miss Universe Asia, ako para sa akin dapat kay Oppo nila binigay yun eh. Kasi si Oppo yung nakarating na mas malayo sa top 5 ng Miss Universe. Kaya si Mr. Nawat, ang reaction niya doon, nakarating ka ng top 5 pero hindi ka naging Miss Universe Asia. So parang mali daw yun. And then, hindi siya pumapabor doon. Kaya lang, since na decision daw yun nila Kunan, wala tayong magagawa doon. Ako para sa akin, syempre benefit din nung napunta kay Chelsea manalo yung Miss Universe Asia, pabor sa atin 'yon, 'di ba? Kasi syempre, ano yun kumbaga parang honor natin 'yon. Siya ang naging kauna-unahang Miss Universe Asia. And then, si Oppo, parang feeling ko doon na hurts yung organization ni Oppo at saka si Oppo na parang they are feel bad na parang mas pinaboran mo yung ibang country kaysa sa country natin, yung mga tipong ganon. And then plus walang ganap yung mga runners up at mas may ganap pa yung mga Miss Universe Asia. So parang pinakita lang dito na parang talagang sinasaktan nila talaga si Oppo at that time. Kaya si Oppo nag-decide na sumali ng Miss World Thailand pinalad. So ngayon, sino ang nag-benefit sa mga magandang nangyayari ngayon? Di ba si Oppo? Si Oppo yung nag-shine. Kaya hindi sayang. Yung kay Antonia naman, ayun nakakapanghinayang kasi medyo malapit na. Pero wala pinush din naman nila yun na mailagay sa top 5 Pero wala, hanggang ganun lang. Ang tawag doon na karma. Charot. So yun. Hindi, I mean, wala, hanggang ganun lang talaga. Hindi talaga nila maipapanalo. Pero ngayon taon na to, so medyo mag-ready tayo kasi si Vina nga, ayun nga, yung kapalaran daw ni Vina ay para daw magiging maala Pia words back. Yung dating. Kasi nga, para daw katulad ni Pia, sa kakasali, ayon ang ending ay nanalo ng Miss Universe. At ganun yung pananaw ni Vina. So ako naman, para dito sa Miss Universe Thailand, I think madali to para kay Vina na maipanalo talaga. Parang feeling ko mapapanalo niya to ng bonggang-bongga. At madali sa kanya yan. Dahil syempre, gumagalaw siya sa organization. Ayun, gabi-gabi siya nagbebenta sa TikTok. Napapanood ba ninyo? Syempre, bibigyan siya ng konsuelo na parang, sige, bibigyan natin yung corona sa'yo. Mga tipong gano'n. Wala tayong kasiguraduhan dito. Pero kapag siya ang nanalo, alam na natin. At ngayon pa lang, hindi pa man nagsisimula yung competition, nandoon na malakas yung kutob natin na siya yung mananalo dito. Ngayon, kung hindi siya mananalo dyan, ay bibilib ako kay Mr. Nawat. Bibilib ako sa organization na wala talaga silang kinikilingan. Just, show your best talaga. At doon sa part na yon, ako naniniwala naman ako na may ganun pa din. At Diyos ko naman, si Mr. Nawat may-ari ng Miss Grand International, pero kahit ka-close niya na yung girl, halimbawa si Vina, sino ba to? Yung first runner-up sa Miss Universe? Sa Miss Grand International, yung kanyang alaga, 'di ba alaga niya na 'yon. Ginagawa niya na 'yon lahat ng makakaya niya pero nag-first runner up lang kasi pumili sila ng mas kadapat-dapat na manalo at ayun yung pinanalo nila si Brazil, 'di ba? More than sa pambato nila na halos pwede nang makuha. Kumbaga parang kung iisipin mo, wala talagang mekos-mekos sa pageant ni Mr. Nawat. Kung talagang magaling ka, gawin mo yung lahat na makakaya mo. Pero kasi this time, parang feeling ko tinutulungan na nila si Vina na parang mapunta sa kanya yung corona ng Miss Universe Thailand. Kasi nga, si Vina kasi, ilang beses na sumali, naliligwak siya pagdating sa Q&A. So ngayon parang feeling ko, mas
mas gagaangan lang nila yung Q&A, pwede nga, ibibigay na yung lahat ng question, tapos bahala ka kung ano yung mabubunot mo dyan, mga tipong ganon. Basta alam ko na gagawin nila yung paraan para manalo si Vina. Pero pagdating sa Miss Universe, parang feeling ko din naman mahihirapan doon si Vina kasi nga si Vina may pagka mahina nga sa Q&A. Yung styling niya, oo, papalo. Parang feeling ko kaya nilang pumalo ng top 5, top 10 sa Miss Universe ngayong taon na to kung si Vina yung ilalaban nila. Pero yung mananalo, parang hindi ko maisip. Kasi maraming magagandang kandidata ngayon at maraming mas kabog pa kaysa kay Vina. Siguro yung chance lang ni Vina na makalaban siya ng Miss Universe, ayun lang yung maibibigay sa kanya. Pero yung mananalo siya na katulad ng kay Pia Wurtzbach, destiny na ang magsasabi, no? Di ba? So, yun. Kayo ba, naniniwala ba kayo na may mekos-mekos talaga sa Miss Universe? Kasi kung meron tong mekos-mekos, edi sana nanalo na si Antonia during nung time na lumalaban siya ng Miss Universe. And then, sana nanalo na si Oppo, di ba? Kasi magaling na naman si Oppo, si Chota, at nanalo ang Miss World. So, ibig sabihin, wala talagang mekos-mekos. Hinahayaan lang nila na lumaban yung candidates nila, pero nandoon na pinaghahandaan talaga nung candidates nila, di ba? Yung time nga nung unang-una pa lang si Ann, di ba, na El Tocuyo. 2 taon na magkasunod na El Tocuyo si Thailand. Kahit na may control na si Kun An. Pero, ngayon, hindi ko alam. So, yun yung abangan natin in the future. Kung ano nga ba talaga ang mangyayari. So, ano ba? Tingin ninyo, mekos-mekos nga ba ang Miss Universe? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.